Sa isang maliit at tahimik na baryo sa baybayin ng Masbate, nakilala si Elias. Isang simpleng mangingisda na araw-araw nakikipaglaban sa alon ng dagat para lamang may pangtusto sa sarili. Ngunit hindi siya katulad ng ibang mangingisda. Si Elias, madalas pinagtatawanan. Oy, Elias! Ilan na naman ang huli mo? Baka hangin na naman ang dala mo, ah! Sigaw ng isa sa mga tambay sa pantalan. Nagtawanan ng lahat, ngunit nanatiling tahimik si Elias. Hindi siya sumagot, hindi siya lumaban. Sanay na siya. Araw-araw pare-parehong eksena. Panlalait, pang-aapi at pangmamaliit. Sa paningin ng iba, isa lamang siyang mahirap na walang mararating sa buhay. Ngunit ang hindi nila alam, may lihim si Elias. Tuwing gabi, habang ang iba'y nagpapahinga na, si Elias ay nakaupo sa dalampasigan, nakatingin sa malayo. Hindi sa kawalan kundi sa alaala. Darating din ang panahon. Bulong niya sa kanyang sarili. May hawak siyang lumang relo, isang mamahaling relo na hindi akma sa kanyang anyo. Ito ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya dati at kung ano ang tunay niyang pagkatao. Tahimik niyang isinara ang kanyang kamao, parang pinipigilan ng mga alaala na gustong kumawala. Isang araw, habang siya naglalakad pa uwi, dalang ko konting isda, bigla siyang hinarang ng grupo ng mga kabataan. O Elias, benta mo nga yung isda mo. Pero mura lang kasi parang ikaw. Walang halaga. Hinablot ang basket niya. Natapon ng mga isda sa lupa. Ay, sayang naman. Wala nang halaga. Marumi pa. Dagdag pa ng isa habang tinatawanan siya. Hindi gumalaw si Elias. Hindi siya nagalit. Tahimik lamang siyang yumuko at isa-isang pinulot ang mga isda. Kahit masakit, kahit nakakahiya, pinili niyang manahimik. Hanggang sa... Tumigil kayo! Isang malumanay ngunit matapang na boses ang pumigil sa kanila. Lumingon ang lahat. Isang dalagang nakatayo sa likod nila. Simple ang suot, ngunit kapansin-pansin ang kabutihan sa kanyang mga mata. Si Mara. Isa siyang tendera ng lugaw sa baryo. Hindi mayaman, hindi rin sikat. Pero kilala siya sa pagiging mabait. Bakit niyo siya ginaganyan, ha? Si Elias lang to. Wala namang silbi to eh. Walang silbi? Lumapit siya kay Elias at nilulungan tong pulutin ng mga isda. May mas silbi pa siya kesa sa inyo na puro pang-aapi ang ginagawa. Natahimik ang grupo. Hindi nila inasahan ang gantong tapang mula sa isang simpleng babae. Halika, at huwag niyo na silang guguluhin ulit. Dinala ni Mara si Elias sa kanyang maliit na tindahan. Umupo ka muna. Hindi makapagsalita si Elias. Hindi siya sanay na may nagtatanggol sa kanya. Mas lalo na may nagmamalasakit. Inilapag ni Mara ang isang mainit na mangkok ng lugaw sa kanyang harapan. Kumain ka muna. Mukhang hindi ka pa nakakakain eh. Tumingin si Elias sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may taong tumingin sa kanya na hindi may paghamak, kundi may malasakit. Salamat. Habang kumakain si Elias, hindi siya makapaniwala. Isang simpleng mangkok ng lugaw, ngunit para sa kanya, ito ang unang beses na may nagbigay sa kanya ng walang hinihinging kapalit. Sa kanyang isipan, unti-unting bumabalik ang kanyang tunay na pagkatao at ang dahilan kung bakit niya piniling magpakumbaba. Bakit mo ako tinulungan? Ngumiti si Mara. Dahil wala kang ginagawang masama at hindi ka karapat-dapat apihin. Isang simpleng sagot, ngunit tumagusto sa puso ni Elias. Habang siya'y paalis na, tumingin siya kay Mara. At kung darating ang araw na magbago ang lahat? Hindi niya tinapos ang sinabi, ngunit sa kanyang puso, malinaw ang pangako. Hindi niya kakalimutan ng babaeng nagpakita ng kabutihan sa kanya noong siya'y wala pang halaga sa mata ng iba. At sa araw na yon, may nagsimulang pagbabago.
Hindi pa halata ngunit unti-unti. Ang tahimik na mangingisda ay papalapit na sa kanyang pagbabalik. Ang lalaking pinagtatawanan ay hindi pala ordinaryo. At ang babaeng tumulong sa kanya ay magiging dahilan ng kanyang pagbabalik. Lumipas ang ilang araw matapos ang insidenteng yun sa pantalan. Ngunit para kay Elias, hindi yun isang ordinaryong araw. Iyon ang araw na may taong unang tumingin sa kanya bilang tao. At ang taong yun, si Mara. Simula noon, madalas ang dumaan si Elias sa malit na tindahan ni Mara. Hindi siya palaging bumibili. Minsan uupo lamang siya sa gilid, tahimik, nag-oobserba at paminsan-minsan ay napapangiti. Hindi ka ba nagsisawa sa lugaw ko? Biro ni Mara isang araw. Bahagyang ngumiti si Elias. Hindi, masarap kasi. Ngunit ang hindi niya sinabi, hindi lang lugaw ang dahilan kung bakit siya bumabalik. Isang simpleng babae. Habang tumatagal, mas nakilala ni Elias si Mara. Isa itong ulilang dalaga na namumuhay mag-isa. Araw-araw maaga itong nagigising para magluto ng lugaw na kanyang ibinebenta. Hindi malaki ang kita, ngunit sapat para mabuhay. At kahit hirap sa buhay, hindi nawawalang kabutihan niya sa kapwa. Minsan, may batang walang pambayad, ngunit pinapakain pa rin niya. Minsan naman, may matandang walang makain, binibigyan niya pa rin. Tahimik na napapangiti si Elias tuwing makikita niya to. Sa kanyang mundo, bihira ang gantong klase ng tao. Isang gabi, habang nag-iisa si Elias sa kanyang maliit na kubo, biglang tumunog ang isang lumang cellphone na matagal niya nang hindi ginagamit. Napatigil siya. Matagal niya itong tinitigan bago sagutin. Hello? Sir, kami po ito. Isang pamilyar na boses. Isang boses mula sa mundong matagal niya nang iniwan. Natagpuan na po namin kayo. Natahimik si Elias. Alam kong matagal na kayo nagtatago, pero kailangan na po ninyong bumalik. Hindi pa oras. Pero sir, pinutol niya ang tawag at tahimik na bumuntong hininga. Sa loob ng kubo, may isang lumang kahon si Elias. Dahan-dahan niya binuksan. Sa loob nito, may mga dokumento, mga larawan at isang pangalan na hindi kilalang baryo. Elias Montenegro, isang bilyonaryong negosyante, isang lalaking kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng negosyo. May-ari ng malalaking kumpanya, may kapangyarihan, mayaman, ngunit pinili niyang iwan ang lahat. Umupo si Elias at ipinikit ang kanyang mga mata. At sa muli, bumalik ang alaala. Isang gabi ng pagtataksil, mga taong pinagkatiwalaan niya, mga taong sumira sa kanyang pangalan at muntik nang kumuha ng kanyang buhay. Kung hindi siya nawala, marahil ay patay na siya ngayon, kaya pinili niyang magtago. Magpakumbaba, magpanggap bilang isang simpleng mangingisda upang makaligtas at maghintay. Ngunit may nagbago, hindi dahil sa oras, kundi dahil kay Mara. Sa bawat ngiti nito, sa bawat kabutihang pinapakita, unti-unting nabubuo muli ang puso ni Elias. Isang pusong matagal nang naging malamig. Hindi ko inaasahan. Nasa gantong lugar, may makikilala akong tulad niya. Bulong niya. Kinabukasan, may isang kakaibang sasakyan ang pumasok sa baryo. Makinis, mamahalin, hindi bagay sa lugar. Napatingin ng mga tao. Kanino kaya yan? Bulong ng isa. Mula sa loob ng sasakyan, may lalaking nakaitim na sutang lumabas. May hawak siyang larawan. Larawan ni Elias. Hanapin niyo siya. Utos nito sa mga kasama. Hindi pwedeng manatili siyang nawawala. Ang hindi alam ni Mara, habang abala siya sa kanyang tindahan, wala siyang kaalam-alam na ang lalaking tinutulungan niya ay hinahanap ng mga taong galing sa isang makapangyarihang mundo. Isang mundong malayo sa simpleng buhay na nakasanayan niya. At lalong hindi niya alam na ang simpleng kabutihan niyang yon
ay may kapalit na hindi niya inaasahan. Sa dalampasigan nakatayo si Elias. Pinagmamasdan ng malawak na dagat. Tahimik, ngunit sa kanyang mga mata, may determinasyon. Kung darating man ang oras, haharapin ko sila. Mahina niyang sabi. At sa pagkakataong yon, hindi na siyang lalaking pinagtatawanan, kundi ang lalaking babalik upang bawiin ang lahat. Ang lihim ni Elias ay unti-unti nang nabubunyag. Ngunit kasabay nito ang panganib na papalapit na. At sa gitna ng lahat, si Mara ay hindi pa handa sa katotohanang darating. Maagang umaga sa baryo, tahimik ang paligid. Tanging tunog lamang ng alon at huni ng mga ibon ang maririnig. Ngunit sa araw na yon, may kakaibang mangyayari. Isang itim na mamahaling sasakyan ang pumasok sa makipon na daan ng baryo. Napatingin ng lahat. Huminto ang sasakyan sa may gitna ng baryo. At mula rito, bumaba ang 3 lalaking nakaitim na suit. Malinis, maayos, at halatang hindi sanay sa gantong lugar. May dala silang larawan. Lumapit ang isa sa kanila sa grupo ng mga tambay. Pasensya na. May kilala ba kayong taong ito? Ipinakita niyang larawan. Agad nagtawanan ng mga tambay. Si Elias yan. Siyang walang kuwantang mangingisda. Bakit? May atraso ba yan? Nagkatinginan ng mga lalaking nakaitim. May bahid ng gulat sa kanilang mga mukha. Nasaan siya ngayon? Baka nasa dagat. O kaya nagpapanggap na may silbi. Hindi makapaniwala ang mga lalaking nakasuta. Ang taong hinahanap nila, ang isang bilyonaryo, ay tinatawag na walang kuwenta sa baryong ito. Sigurado ba kayo? Tanong nilang muli. Oo naman no. Araw-araw namin kaya siyang pinagtatawanan. Sagot ng isa habang tumatawa. Tahimik na naglakad palayo ang mga lalaki, ngunit sa kanilang isipan, lalong tumibay ang hinala. Nandito nga siya. Habang nangyayari ang lahat, si Mari abala sa kanyang tindahan. Naglalagay ng lugaw sa mangkok, nang biglang, Magandang umaga. Napatingin siya. Isang lalaking nakasutang nakatayo sa kanyang harapan. May itatanong lang sana kami. Sige po. Ipinakita ang larawan. Kilala niyo po ba siya? Nanlaki ang mata ni Mara. Si Elias? Elias? Bahagyang nagkatinginan ng mga kasama nito. Nasaan siya ngayon? Naramdaman ni Mara ang kakaibang bigat ng sitwasyon. Hindi niya alam kung bakit pero parang may mali. Bakit niyo po siya hinahanap? Mahalaga po siya. Ngunit hindi kumbinsido si Mara. Sa paraan ng pananalita nila, hindi yun simpleng paghahanap. Parang may tinatagong dahilan. Pasensya na po. Hindi ko kasi alam kung nasan siya eh. Sagot niya, kahit alam niya. Ngumiti ng bahagya ang lalaki, ngunit malamig ang mga mata nito. Kapag nakita niyo po siya, pakisabing hinahanap na siya ng kanyang nakaraan. At pagkasabi nito'y umalis sila. Iniwan si Marang naguguluhan at may halong kaba. Sa dalampasigan, kakabalik lamang ni Elias mula sa pangingisda. Ngunit agad niyang naramdaman may kakaiba. May pagbabago sa hangin. Para bang may nagmamasid. Tahimik siyang naglakad, ngunit ang kanyang mamata, maging ang kanyang kilos, ay hindi na tulad ng dati. Mas alerto, mas maingat. Pagdating niya sa tindahan ni Mara, agad siyang nilapitan nito. Elias! Oh, ano yun? May mga taong naghahanap sa'yo. Napatigil si Elias. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata biglang nagbago. Ano ba kasing ginawa mo? Bakit ka nila hinahanap? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa malayo kung saan naroon ang daan papasok ng baryo. Dumating na pala sila. Ha? Sino sila?
Mga taong hindi dapat nakakarating dito. Tahimik ng ilang segundo pagkatapos ay huminga ng malalim si Elias. At mukhang hindi na ako pwedeng magtago. Naramdaman ni Mara ang pagbabago. Para bang ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang Elias na nakilala niya. Elias, sino ka bang talaga? Ngunit hindi pa siya nito sinagot. Dumating ng nakaraan ni Elias at kasabay nito ang simula ng kanyang pagbabalik. Ngunit sa gitna ng lahat, si Mara unti-unti nang nalalapit sa katotohanang babago sa kanyang buhay. Tahimik ang hangin sa pagitan ng dalawa. Para bang huminto ang mundo sa sandaling yon. Nakatitig si Mara kay Elias. Punong-puno ng tanong ang kanyang mamata. Elias, sino ka bang talaga? Muling tanong niya. Hindi agad sumagot si Elias. Sa halip, tumingin siya sa paligid. Sa maliit na tindahan, sa simpleng buhay, at sa babaeng unang nagpakita sa kanya ng kabutihan. Hindi ko ginustong magsinungaling. Pero kailangan ko magtago. Napakunot noo si Mara. Magtago? Kanino? Huminga ng malalim si Elias at sa unang pagkakataon, pinili niyang magsabi ng totoo. Ako si Elias Montenegro. Montenegro? Ngunit bago pa siya makapag-isip, idinagdag ni Elias ang masalitang hindi niya inaasahan. Isa akong bilyonaryo. Parang biglang bumigat ang hangin. Tahimik, hindi makapaniwala si Mara. Ano? Halos pabulong niyang sabi. Napaatras si Mara ng konti. Tiningnan niya si Elias mula ulo hanggang paa. Simpleng damit, sunog sa araw na balat. Mga kamay na bakas ang hirap sa pangingisda. At gusto mong maniwala ako? Ngunit hindi siya pinutol ni Elias. Sa halip, inilabas nito ang lumang relo. Ang parehong relo na hawak niya tuwing gabi. Binigay niya ito kay Mara. Hindi to kayang bili ng isang mangingisda. May mga taong nagtaksa sa akin. Mga taong gusto akong mawala. Kung hindi ako nagtago, baka wala na ako ngayon. Napatakip ng bibig si Mara. Unti-unting nagsisimulang mabuo ang kwento sa kanyang isipan. Kaya ka nandito? Tumango si Elias. Pinili ko mamuhay bilang wala, para mabuhay. Ilang sandali siyang hindi nagsalita. Hindi dahil galit siya, kundi dahil hindi niya alam kung paano tatanggapin ang lahat. Ang lalaking pinapakain niya ng lugaw, ang lalaking tinulungan niya, ay isa palang bilyonaryo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil sa'yo ko lamang naramdaman na hindi ko kailangan maging mayaman para pahalagahan. Tinutulungan mo ako nang wala kang alam sa kung sino ako. At yun ang bagay na hindi ko naranasan sa mundo ko. Unti-unting lumambot ang ekspresyon ni Mara. Hindi pa rin siya lubos makapaniwala, pero nararamdaman niya ang sinseridad ni Elias. Kung totoo lahat ng sinasabi mo, bakit ka pa babalik sa mundong yun? Dahil hindi pa tapos ang laban. May mga taong dapat managot. May mga bagay na kailangan kong bawiin. At sa tono ng kanyang boses, ramdam ni Marang hindi yun simpleng pagbabalik. Ito'y paghihiganti. Elias, hindi ba delikado yan? Ngumiti ng bahagya si Elias, ngunit hindi ito ang ngiting kilala niya. Ito'y ngiti ng isang lalaking handang lumaban. Matagal na akong nasa panganib, Mara. Ngayon ako titigil sa pagtatago. At ikaw, pwede kang lumayo sa akin para hindi ka madamay. Nabigla si Mara. Ano? Kapag nagsimula na to, hindi na magiging simple ang lahat. Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos, huminga ng malalim si Mara at tumingin siya kay Elias. Tinulungan kita kahit wala akong alam. At ngayong alam ko na, hindi kita iiwan. Napatigil si Elias. Sa unang pagkakataon, may taong pumiling manatili.
Kahit alam ang panganib, bahagya siyang ngumiti, isang totoong ngiti. Kung ganun, sisimulan na natin. Sa malayo, makikitang muli ang itim na sasakyan. Nagbabalik, mas handa, mas determinado. Nabunyag ng katotohanan. Ang mangingisda ay isa palang bilyonaryo. At ang simpleng babae ay piniling manatili sa kanyang tabi. Ngunit sa pagbubunyag na to, mas lalong lalapit ang panganib. At ang laban ay nagsisimula pa lamang. Maagang umaga sa baryo, tahimik ang dagat ngunit ang hangin ay may dalang kakaibang tensyon. Si Elias ay nakatayo sa gilid ng pantalan, nakatingin sa kaning bangka. Hindi ito ordinaryong bangka. Bagaman simple sa mata ng iba, ito'y may kakaibang kalidad. Para sa kanya, simbolo to ng kanyang pagpapakumbaba at ang unang hakbang pabalik sa kanyang nakalimutang mundo. Habang naglalakad siya sa dalampasigan, tiningnan niyang lumang relo sa kanyang bulsa. Dati, ito ang tanging paalala ng buhay na iniwan ko. Bulong niya sa kanyang sarili. Ngayon, ito rin ang magiging sandatan niya sa pagbabalik. Hindi ko babalikan ng nakaraan para manakit. Ngunit kailangan ko ipakita sa kanila na ako'y bumalik at handa na. Sa tabi niya, tahimik namang nanood si Mara. Hindi ko alam kung paano mo to gagawin. Hindi to biro. Ngunit gusto kong makita mong lahat bago dumating ang panganib. Pinakita niya sa kanyang isang maliit na notebook. Puno ng tala at strategy. Mga pangalan, mga kumpanya, mga kaaway. Lahat ng to ay bahagi ng aking nakaraan. At ngayon, bahagi na rin ng aking laban. Si Mara, kahit hindi pamilyar sa gantong mundo, ay naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Hindi ito basta laro. Ito'y buhay at kamatayan ng negosyo at kapangyarihan. Makalipas ang ilang oras, bumalik sa baryong isang kaalyado ni Elias. Isang matalik na kaibigan mula sa kanyang nakaraang buhay. Sir, handa na po ang lahat. Sabi ng kaalyado. Ipinakita nito ang plano para sa unang hakbang, pagbili at pag-aangkin ng isang maliit na kumpanya na may kaugnayan sa negosyo ng kanyang dating kaaway. Kung may babalik natin ang kontrol dito, mas mapapalakas natin ang posisyon ko. Elias, ang delikado to. Sasama ako, hindi kita iiwan. Para kay Elias, ito ang pinaka-importanting sandali. Hindi lang bumabalik sa mundo ng yaman at kapangyarihan, kasama niyang babaeng nagpakita ka sa kanya ng tunay na kabutihan. Ngunit bago sila magsimula sa negosyo at laban, may mga taong nagmamasid. Ang mga lalaki naghanap kay Elias sa nakarang kabanata ay bumalik. Ngunit hindi nila alam, ang lalaking tinatawanan noon, ngayon may plano at kasama na isang babaeng handang lumaban sa kanyang tabi. Sa hapon, bumalik si Elias sa dalampasigan. Unang hakbang. Bulong niya sa kanyang sarili. Binuksan niyang bangka at dahan-dahan yung hinanda. Hindi para mangisda, ngunit para simulan ng pagbabalik sa mundong iniwan niya. Sa tabi niya, si Maray nakatayo, hawak ang kanyang kamay. Handa na ako. Maganda. At sa sandaling to, hindi ka na lamang simpleng tagapanood. Kasama ka na sa laban ko. Ang mangingisdang tinatawanan ay hindi na simpleng tao. Handa na siyang bumalik sa mundo na matagal niyang iniwan. At sa tabi niya, si Mara handang sumama kahit ano pang mangyari. Makalipas ang ilang araw mula sa kanilang plano sa dalampasigan, handa na si Elias sa unang hakbang ng kanyang pagbabalik. Ngunit hindi ito magiging madali. Ang mundo ng negosyo na matagal niyang iniwan ay puno ng mga taong mapanlinlang. Sa isang modernong gusali sa lungsod, nakatayo ang kumpanya ng isa sa kanyang dating kaaway. Isang lalaking minsang pinagkatiwalaan ni Elias, ngunit nagtakda sa kanya ng kapahamakan. Kung makukuha natin ang kumpanyang to, masusuklian natin ang lahat ng mamali nila noon. Paliwanag ng kaalyado ni Elias. Ngunit hindi ito para sa paghihiganti lang. Ito rin ay para sa baryo.
para sa mga taong pinagtatawanan ako dati at para kay Mara. Pagdating sa lungsod, sa tabi niya, si Mari nakamasid. Hindi sanay sa maranyang mundo. Ngunit sa bawat kilos ni Elias, ramdam niyang determinasyon. Handa na ako. Sabi niya, hawak ang kamay ni Elias. Ngumiti naman si Elias sa kanya. Hindi lang to laban sa negosyo. Ito'y laban para sa lahat ng bagay na mahalaga sa akin. Pumasok si Elias sa opisina ng kumpanya. Tahimik ang lahat sa loob. Tila may pakiramdam silang kakaiba. Ang lalaking dating mangingisda ay hindi na ganon. Magandang araw, sabi ni Elias. Tahimik ang mga empleyado. Ngunit agad lumapit ang tagapamahala, isang matanda, ngunit may matalim na mata. Sino ka nga pala? Si Elias Montenegro. At doon, biglang nagbagong ekspresyon ng tagapamahala. Ang kaaway ni Elias, ang lalaking minsan nagtaksel sa kanya, ay dumating sa opisina. Tinutukoy mo ba ako, Elias? Tumayo si Elias, diretso't walang takot. Hindi ko na kailangan ng pumanhin. Ngayon, ang kumpanya mo'y isang hakbang sa pagbabalik ko. Nagkatingin na ng dalawa. May tensyon, may matinding kasaysayan sa bawat salita. Pagpapakita ng katalinuhan, hindi nagpatinag si Elias. Gamit ang kaalaman at estratehiyang itinago niya habang nasa baryo, nagsimula siyang ipakita ang kanyang plano. Kung papayagan ninyo, maibabalik natin ang kumpanya sa tamang landas. Sambit niya sa mga empleyado. Ngunit ang kanyang kaaway ay hindi basta susuko. Hindi mo alam ang mga panganib. Hindi lang to negosyo, Elias. Ito'y kapangyarihan. Sa gitna ng opisina, nagkaroon ng tensyon. Tahimik na nakamasid si Mara sa tabi ni Elias. Ngunit ramdam niyang panganib. Hindi biro ang ginagawa nila. Si Elias na dati tinatawanan lamang, ngayon may kontrol. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Handa ka na ba sa resulta, Mara? Handa ako. Kasama ka. Sa pamamagitan ng matalinong plano, unti-unti nilang nakontrola lang bahagi ng kumpanya. Hindi ito buo, pero sapat upang ipakita ang kakayahan ni Elias. Ang mga empleyado ay unti-unting naniniwala sa kanya, at ang kaaway niya, napilitan na lang magbantay. Ngunit sa loob ng kalooban ni Elias, alam niyang hindi pa tong huling laban. Ito'y simula pa lamang. Pagbalik nila sa baryo, ramdam ni Marang pagbabago. Si Elias, ang lalaking tinatawanan noon, ngayon may bago ng aura. Hindi lamang sa yaman, kundi sa tiwala at kapangyarihan. Hindi ko pa rin maipaliwanag kung paano mo nagawa to. Ngumiti si Elias. Hindi ko ginawa para ipakita sa iba. Ginawa ko to para sa tama. Ngunit sa bawat tagumpay, may panganib na unti-unting lumalapit. At si Marang kasama niya ay magiging liwanag sa gitna ng dilim. Ang araw ay papalubog na sa horizon. Sa baryo, tahimik ang paligid. Ngunit ramdam ang lahat ng kakaibang tensyon. Si Elias ay nasa harap ng malit na bahay ni Mara. Hindi simpleng pagbisita to. May dalang mahalagang dokumento at plano para sa susunod na hakbang ng kanyang pagbabalik. Biglang huminto sa gilid ng baryong isang mamahaling SUV. Lumabas ang kaaway ni Elias. Ang lalaking minsang nagtaksel sa kanya at nagdulot ng lahat ng kanyang paghihirap. Tila hindi ka nagbabago, Elias. Palaging may plano. Ngunit sa huli, walang makakatalo sa akin. Tahimik namang tumayo si Elias. Hindi na ako pareho ng dati. Ngayon, handa na akong labanan ang lahat ng mali sa buhay ko. Si Marang nakatayo sa kanyang tabi ay humawak sa kamay ni Elias. Hindi ka nag-iisa. Di nagtagal, lumapit ang kaaway. Ang baryong to? Ang mga tao mo? Hindi ka matutulungan dito. Hindi ako dito para manakit ng inosente. Ngunit kung kakailangan, hindi ako papayag na sirain mo ang buhay ng mga tao rito. Tahimik na nanood si Mara.
Ramdam niyang lakas at tapang ni Elias. Hindi na siya simpleng mangingisda. Isang lalaking handang lumaban para sa tama at sa kanyang mamahal. Habang nagtatalo, hindi mapigilan ni Mara ang pagkakita ng ibang bahagi ni Elias. Hindi lamang ang tapang niya, kundi ang kabutihan at determinasyon na bumabalot sa bawat kilos niya. Hindi ko alam paano mo nagawa lahat ng to. Bulong niya. Ngunit habang nakatingin sa kanya, ramdam niya ang kakaibang init sa kanyang puso. Si Elias sa kabilang banda, nakatingin lamang sa kanya at bahagyang ngumiti. Kasama kita sa lahat ng to, Mara. At hindi ko hahayaan na mawala ka sa tabi ko. Para kay Mara, simpleng salita lamang yun. Ngunit para sa kanya, ito'y mundo. Biglang may dumating na isang lalaking kasama ng kaaway. May hawak na dokumento at may balak sirain ng kumpanya na kontrolado na ni Elias. Hindi ko papayagan yan. At sa sandaling yon, nagpakita ng kakaibang determinasyon. Ang dating tahimik na mangingisda, ngayon mabilis at maayos ang galaw. Pinigil niyang lalaking yon at dahan-dahang ipinakita ang kanyang lakas at kataniluhan sa negosyo. Ang kaaway ay napahangat na guluhan. Paano mo nagawa ito? Habang nangyayari ang lahat, hindi napansin ni Mara ang kanyang sariling damdamin. Bakit? Bakit ako nahuhulog sa lalaking to? Bulong niya sa kanyang sarili. Ngunit sa bawat tingin, sa bawat galaw ni Elias, may kasamang proteksyon at malasakit. Hindi niya ito maintindihan ngunit ramdam niya. Si Elias sa kabilang banda ay nakatingin lamang sa kanya. Hindi niya sinasadyang mahulog ang damdamin niya para kay Mara. Ngunit hindi rin niya ito itinatanggi. Hindi ko kailangan ng yaman para pahalaga ng kabutihan. Muling naalala niyang dahilan kung bakit mahal niya si Mara. Sa huli, napigilan ni Elias ang kaaway at ang kanyang plano. Hindi pa man buo ang laban, ngunit sapat na tuo pang ipakita ang kanyang kakayahan at kapangyarihan. Ang mga empleyado at taga-baryo na nanunood sa eksena ay unti-unting humanga at nagtiwala sa kanya. Si Mara ay nakangiti at bahagyang nahihilo sa damdamin. Hindi na siya simpleng mangingisda. Ngunit higit pa rito, ramdam niyang may lugar na sa puso niya si Elias. Napatunayan ni Elias na hindi lamang siya isang simpleng mangingisda. Isa siyang lalaking may kakayahan, tapang at determinasyon. Ngunit sa likod ng tagumpay, may mga panganib na mas malaki pa. At sa tabi niya, si Marang handa na ring sumama sa laban at unti-unti ang kanilang puso ay nag-uugnay sa gitna ng panganib. Ang araw ay mas maliwanag kaysa dati, ngunit may bigat sa hangin. Si Elias at Mara ay nasa baryo, nagbabalik mula sa kanilang unang matagumpay na labanan sa lungsod. Ngunit alam nila, ito'y simula pa lamang. Pagdating nila sa opisina, naramdaman nilang kakaibang tensyon. Ang mga empleyado ay nag-aalangan at may nag-uusap-usap sa likod. May nangyayari ulit. Tumango si Elias. Alam ko, isa to sa mga dahilan kung bakit kailangan nating manatiling maingat. Hindi nagtagal, may isang matalik na kaibigan ni Elias mula sa kanyang nakaraan ang lumapit. Sir, may problema ho tayo. Ito'y galing sa loob ng kumpanya. May nagtaksil ho sa atin. Paano? Ipinasa po nilang impormasyon sa aaway po natin. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa loob niya, may kirot. Hindi lamang sa negosyo, kundi sa tiwala ng tao sa paligid niya. Sa tabi niya, si Mara ay nakamasid. Elias, kailangan mo ng tulong ko. Kailangan ko ng kabutihan at tapang mo rito, Mara. Hindi niya akalain, pero ramdam niyang suporta ni Mara. Hindi lamang sa kanyang laban, kundi sa kanya ring puso. Habang inaayos silang sitwasyon, hindi maiwasan ni Mara ang paglapit kay Elias. Kung wala ka, baka hindi ko alam kung paano haharapin lahat ng to. Tumingin si Elias sa kanya. Hindi mo na kailangang mag-alala. Kasama kita at hindi kita iiwan.
Para kay Mara, parang tumigil ang oras sa sandaling yun. Hindi niya maipaliwanag ngunit ramdam niya. May espesyal sa lalaking to. Kinabukasan, dinala ni Elias ang kanyang kaalyado at Mara sa lungsod. Nasa harap nilang kaaway, handang harapin si Elias isang mahalagang pagpupulong para sa kumpanya. Akala mo, Elias, nasa baryo ka lang matatag? Ngayon, ipapakita ko lahat na wala kang kapangyarihan. Ngunit si Elias ay nakatingin lamang sa kanya. Kalmado, ngunit may apoy sa kanyang mga mata. Hindi lang ako may kapangyarihan, ngunit may tamang dahilan. At ito ay para hindi sakta ng iba, kundi para ayusin ang mali. Ginamit ni Elias ang kanyang kaalaman at estratehiya para ipakita sa board members ang tunay na sitwasyon. Hindi lamang basta negosyo, ipinakita niyang panlilinlang at katotohanan sa mga empleyado at board. Ang kaaway ay napahinto, nagulat at napilitang magpaliwanag. Ngunit hindi pa rin tapos ang laban. Ang tensyon ay tumataas at bawat galaw ay puno ng panganib. Sa gitna ng laban, nakita ni Mara ang tunay na Elias. Hindi lamang bilyonaryo, kundi isang lalaking may puso, tapang at malasakit. Sa huli, si Elias ay nanalo sa unang malaking laban. Hindi pa man buo ang tagumpay, napigilan niyang panlilinlang at napakita ang kanyang kakayahan. Ang kaaway ay napilitan ng umalis, ngunit alam nilang babalik to, mas handa at mas mapanganib. Ngunit sa tabi ni Elias, si Mara ay nakangiti. Hindi lang tayo nanalo sa negosyo, nanalo rin tayo sa puso natin. Hindi ko akalaing sa baryo ko lang pala matatagpuan ang tunay na lakas, ang kabutihan at ang tiwala mo, Mara. Ang unang malaking laban ay natapos. Si Elias, napatunayan na hindi lamang siya isang simpleng mangingisda, ngunit isang lalaking may puso, katalinuhan at kapangyarihan. At sa tabi niya, si Mari unti-unting nagiging higit pa sa kaibigan. Isang kasama, isang inspirasyon at simula ng pagmamahalan. Ngunit sa likod ng tagumpay, may isa pang panganib na paparating at mas matinding laban sa hinaharap. Tahimik ang baryo sa umaga, ngunit sa puso ni Elias, alam niyang hindi pa tapos ang laban. May mga matang nagmamasid sa bawat kilos niya. May mga planong unti-unting bumabalik, handang siraan ang tagumpay na nakuha niya. Isang matalik na kaalyado ni Elias mula sa nakaraang kabanata, isang lalaking palaging kasama niya sa plano, ay biglang nagpakita sa baryo. Elias, may importante akong ibabalita. Ang kaaway natin, hindi lamang siya nag-iisa. May mga kaalyado sa loob ng kumpanya. At ang plano natin, nahahadlangan sa bawat hakbang mo, Elias. Napatigil si Elias, hindi dahil natakot, kundi dahil sa kirot ng pagtataksil. Bakit? Ngumiti ang kaalyado, malamig at walang konsensya. Para sa kapangyarihan. Para sa sarili kong interes. Si Maray lumapit kay Elias. Huwag mong hayaang sirain ka nito, sabi niya sabay hawak sa kanyang kamay. Ramdam ni Elias ang init at tapang ni Mara. Ngunit sa loob niya, may kirot. Ang taong pinagkatiwalaan niya ay naging kalaban. Hindi ko siya maiiwasan, pero hindi niya ako matatalo. Di nagtagal, lumabas ang isa pang kaalyado mula sa lungsod. Elias, may balak ang kaaway mo. Papatay niyang reputasyon mo. Naramdaman ni Elias ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang sa negosyo, ngunit ang tiwala, ang baryo, at ang taong mahal niya. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Elias, ingat ka. Kasama mo ako. Si Elias sa unang pagkakataon ay hinuwakan ng kamay ni Mara at tumingin sa kanya. Salamat. Pero kailangan mong manatili sa tabi ko. Hindi kita iiwan. Para sa dalawa, sa gitna ng panganib, ramdam nilang koneksyon ng puso nila. Hindi simpleng pag-ibig, ito'y pinagsamang lakas at tiwala. Pinagplanuhan niyang hakbang, tukuyin ang lahat ng kaalyalong ng traidor.
Palakasin ang suporta sa baryo at mga empleyado. Ipakita sa kaaway at sa mundo ang katotohanan. Habang ginagawa to, si Mari nasa kanyang tabi, nagbibigay ng suporta at inspirasyon. Sa bawat laban kasama mo ako. Sa huli ng araw, habang nakatayo si Elias sa dalampasigan, nakita niyang isang itim na SUV papalapit. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Si Mari nakatingin lamang sa kanya, hawak ang kanyang kamay, at ramdam nilang panganib ay mas malapit kaysa sa inaasahan. Ngunit sa kabila nito, ramdam nila ang lakas ng tiwala sa isa't isa. Ang betrayal ay nagbigay ng malaking dagok, ngunit sa gitna ng panganib, lumalakas ang ugnayan ni Elias at Mara. Ang aray sumisikat sa baryo, ngunit sa loob ng puso ni Elias, alam niya, ang pinakamalaking laban ay paparating. Hindi ito laban sa negosyo lang, kundi laban sa katotohanan, hustisya at ang kanyang pagmamahal kay Mara. Ang kaaway, kasama at ang mga loyalist sa loob ng kumpanya ay nagpunta sa baryo upang harapin si Elias. Tila hindi mo pa rin alam yung lugar, Elias. Sabi ng kaaway, malamig at may panlilin lang. Ngunit si Elias may hawak na dokumento, laptop at mga ebidensya ng panlilin lang at pagtataksil. Hindi ko nakahayaan ng pagkakamali mo. Ngayon, ipapakita natin sa lahat ang katotohanan. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Ang kaaway ay nagbanta, ngunit si Elias, kalmado. Hindi niya ginamit ang galit, kundi katalinuhan at tamang plano. Isa-isa, nahuli ang mga nagtaksil. Ang kaaway ay napilitang humarap sa kanyang pagkakamali at humingi ng paumanhin. Hindi mo ako matatalo sa galit. Ngunit sa katotohanan at hustisya, lagi akong mananaig. Sa tabi ni Elias, si Mara na may nanatiling matatag. Kasama mo ako. Sa lahat ng laban, hindi kita iiwan. Matapos ang laban, tahimik na naglakad sina Elias at Mara sa dalampasigan. Hindi ko akalaing sa baryo ko lamang pala matatagpuan ang tunay na lakas. Ang kabutihan, tapang at pagmamahal mo, Mara. Hindi mo kailangan ng yaman para palagan ng puso ko. Sagot ni Mara at humawak sa kanyang kamay. Sa huling sandali, nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang mahinahong halik. Simbolo ng kanilang tagumpay, pagmamahalan at bagong simula. Hindi naglaon, ipinakita ni Elias ang pagbabago sa baryo. Ang kumpanya na nooy kontrolado ng kaaway, ngayon nagbigay ng trabaho at oportunidad sa mga tao sa baryo. Ang dating mangingisdang tinatawanan ay naging simbolo ng tagumpay, katalinuhan at kabutihan. At sa tabi niya, si Mara, ang babaeng nagpakita ng kabutihan kahit mahirap, ay naging kanyang kasama sa buhay. Hindi nagtagal, naganap ang simpleng kasalan sa tabi ng dagat. Ang mga tao sa baryo naroon kasamang mga kaalyado at empleyado. Si Elias at Mara ay naglakad sa aisle, hindi bilang bilyonaryo at simpleng babae, kundi bilang dalawang taong nagdagumpay sa laban, pagmamahal at pagkakaunawaan. Sa harap ng mga kaibigan, pamilya at baryo, sila nagsumpaan. Sa hirap at ginhawa, sa dagumpay at laban, kasama kita habang buhay. At sa tabi ng dagat, sa tahimik na hangin ng baryo, nagsimula ang kanilang bagong buhay. Punong-puno ng pagmamahal, tiwala at pangarap para sa kinabukasan.